At ito po ay sinulat po ito ni ni Luke, no? Sino po si Luke, mga kapatid? Siya po ay isang doktor, no? Na kung saan po ay naging lingkod po ng ating Panginoon. Luke chapter 2 verse verse 10 up to verse 11 po, mga kapatid. Sabi po dito, and the angel said unto them, fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. Verse 11, for unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. Okay? So, ang ating paksa ngayong umaga may kinalaman po sa tinatawag na the command of God versus the command of men. Okay? So, atin pong talakayin, ano po ba ang utos ng Diyos at ano po naman ang utos po ng tao sa atin pong paglilingkod na ito. Okay? Sa pagkatandaan po natin, kung meron pong utos ang Diyos, meron din pong utos o doktrina po yung tao, mga kapatid, no? At atin po yung tatalakayin po ngayon sa atin pong pag-aaral na ito. Okay? So, dito po sa mga katanungan sa ating paglilingkod na ito, of course, bilang tao, bilang isang anak po ng Diyos, bilang isang lingkod po ng Diyos, hindi ho natin minsan maiwasan yung mga katanungan po natin sa ating mga sarili na kung saan po tinatanong po natin tuwing December, no? Ay bakit merong nag-celebrate ng Christmas at meron din naman hindi. Tama po? So, hindi kasi lahat nakikita natin nag-celebrate ng Christmas at hindi naman din natin at atin din naman nakikita na meron pong mga hindi nag-celebrate o nag-celebrate. Kaya, maraming tao ang naniniwala na ang Christmas o Pasko ay pagdiriwang na mula sa Diyos. No? Maraming tao naniniwala po yan, no? Ginagawa doon nila para yan sa Diyos. So, alamin po natin, no? Kung ito po ba ay sinasabi po ng banal na kasulatan. Subalit, mahalagang siya sa atin kung ito ba ay may malinaw na batayan sa Biblia. No? Kasi tayo, bilang Kristiyano, ang atin dapat batayan, Biblia, tama? Salita po ng Diyos. Kasi, salita po ng Diyos ito eh. Kaya dapat po ang batayan po natin, yung sinasabi po ng ating Panginoon. Bilang Kristiyano nagnanais na sumunod sa katotohanan ng salita ng Diyos, hindi sapat ang tradisyon, kultura o nakasanayan ng marami. Ang tunay na pananampalataya ay nakabatay sa nasusulat at inutos ng Diyos. Okay? Kasi maraming katwiran ng tao, dahil ito ay kinagisnan na namin, ito talaga yung aming gagawin. Kasi dito po masaya. So, alamin naman natin kung ano po ba ang sinasabi naman ng Diyos. No? Kaya nga po, ay ating tagpuin o ipagtagpo natin yung utos ng Diyos at saka utos ng mga tao. Okay? So, number one, why biblical Christians do not celebrate Christmas? Bakit daw ang mga Kristiyano ay hindi nag-celebrate ng Christmas? Ano po sa Tagalog yung Christmas? Pasko. Pasko. Diba? Pasko. Okay? Now, many Christians believe that God's command in the Scriptures are the basis of our sure foundation. So naniniwala po tayo bilang isang Kristiyano ng ang basihan ng ating pundasyon, walang iba kundi ang mga salita ng Diyos. Tama po? Kasi walang silbing pagka-Kristiyano natin kung ang basihan mo, salita ng tao. Right?
Kailangan salita ng Diyos ang basihan mo. Ito na nga po yun, tinuturo ko ng ating Panginoon. Okay? So, mahalaga, mga kapatid, ang utos ng Diyos na dapat nating isagawa. At alam mo ba, may sinabi po si Lord, na ang utos niya, mga kapatid, hindi pwedeng dagdagan, hindi pwedeng bawasan. Okay? Delikado po, mga minamahal. Ano po sabi dito? Basahin po natin, mga kapatid. Okay? Basahin po natin ang aklat po ng... Dali po Hindi po na ano to. Okay, sandali po. Okay. Aklat po ng Deuteronomy chapter 12. Sister Agnes, bigay po ng isang cellphone. Para mabilis lamang po yan. Okay? Sabi po dito, what things soever I command you, sabi po ni Lord, observe to do it. Thou shalt not add thereto, nor diminish from it. Kung anong bagay ang inuutos ko sa iyo, sabi ni Lord, kay Moises at saka sa mga Israelita, ay siya mong isagawa. Huwag mong dagdagan ni babawasan. So, ang tanong, utos ba ni Lord do? Utos po ni Lord. Mga kapatid, hindi po ito utos ng tao, kundi ito'y utos ng Diyos kay Moises at sa mga Israelita during the time. So, ang tanong, sa bagong tipan ba meron din? Amen. Meron din. Revelation chapter 22. Basahin po natin, mga kapatid. Revelation chapter 22, verse 18 up to verse 19. Sabi po dito, sapagkat pinatutuhanan ko sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito. Kung ang sinumang tao ay magdaragdag sa mga bagay na ito, ay idaragdag ng Diyos sa kanya ang mga salot na nasusulat sa aklat na ito. Pag sinabi yung salot, ibig sabihin, yung curse, yung parusa po ni Lord. Okay? Si Lord po ba nagpaparusa? Amen. Si Lord po ba nagagalit? Yes. Si Lord po umiibig. Si Lord, Diyos po siya ng pag-ibig. Ngunit, siya din po ay Diyos ng galit at puot. Kanino? Sa mga taong masuwayin. Amen po? Bakit, Pastor? May nakikilala kong tao hanggang ngayon hindi pa rin. Tandaan po natin, ang parusa ni Lord, may katakdaan siya. Amen? May katakdaan siya. Hindi po pwede na ura-urada yan. Siyempre, sa kalooban pa rin yan ng Diyos. Tama po? Pero ang alam natin, ang mahalaga, makita ho natin na hindi po pwede na dagdagan ang mga salita po ng Diyos at bawasan ang mga salita po ng Diyos o ang aklat na ito, sabi po ni John, sapagkat idaragdag din po sa atin ng Diyos yung salot, no? Sa buhay po natin, mga kapatid. Okay? Anong mga salot? Mga sakit. Matinding mga problema. Mga suliranin, pagsubok sa buhay. Ano pa? Verse 19. At kung ang sinumang tao ay mag-alis mula sa mga salita na aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi mula sa aklat ng buhay at mula sa banal na lungsod na mula sa mga bagay na nasusulat sa aklat na ito. Tingnan niyo po, mga kapatid. Okay? So, malinaw po na ibig sabihin po, sabi po ng ating Panginoon, kung ano man ang inuutos po ni Lord, atin pong isagawa. Tama? Atin pong tuparin, ating gawin sa ating paglilingkod na ito, at ang sabi po ni Lord, huwag mong dagdagan ni babawasan. Okay? Sapagkat
meron po talagang utos po ang ating Panginoon sa banal na kasulatan, no? Basahin po natin, aklat po ng Matthew, mga kapatid. Okay? Matthew chapter 28. Ano sabi ni Lord? Sabi niya dito, "Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Ghost." Utos mo pa ni Lord to? Utos ni Lord. Sabi ni Lord, "Go ye therefore." Next, sa 20, "Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you." Tingnan niyo po, "And lo, I am with you always, even unto the end of the world." So malinaw po na meron dapat ganapin ang tao, na ang kanyang ganapin ay utos po ng ating Panginoon. Di po ba? Kaya ang tinuturo yung utos po ni Lord, hindi po utos ng tao. Amen? Ang utos po ni Lord, ang siya dapat nating sundin, ang siya nating dapat panghawakan sa atin pong paglilingkod na ito. Ano pa pong sabi dito sa 2 Peter chapter 3 verse 17, mga kapatid? Okay? 2 Peter chapter 3 verse 17, sabi po dito, "Ye therefore, beloved, seeing ye know these things before, beware, lest ye also being led away with the error of the wicked, fall from your own steadfastness." Kaya nga, mga minamahal, no, naka-address po sa mga kapatid, sa beloved, sa mga minamahal, yamang nalalaman na ninyo nang una ang mga bagay na ito ay magsipag-ingat kayo. Ano pong tinutukoy ni Pedro na nalalaman na po ng mga kapatid ang mga bagay na yon? Ibig sabihin po, nalalaman na ng mga kapatid during the time yung mga tunay at aral ng ating Panginoon. Yung totoo at tunay na aral po ng ating Diyos. Kaya sabi ko dito, ay magsipag-ingat kayo, meron pong warning mga kapatid, baka kung mga ligaw kayo sa pamamagitan ng kamalian ng masasama, ay mga hulog kayo sa inyong sariling katyagaan. Tingnan po. So pwede pala mahulog ang Kristiyano sa kanyang paglilingkod sa Lord. Amen po? Kaya delikado po, kaya winawarningan po tayo ni Lord, mga kapatid. Importante po yun, mga minamahal. Natanggapin po natin ang warning po ng ating Panginoon. Di po ba? Di po ba minsan, pag pumunta tayo sa isang bahay, may mga warning po yan. No? Minsan sa bakod, o bawal hawakan, makuryente ka. Di ba? May warning po yun. Delikado. Ibig sabihin, mga kapatid. So, ganun din po, mga minamahal, yung ating Panginoon, meron din po siyang warning sa kanyang mga anak, sa kanyang mga mananampalataya. Okay? So, ano pa pong sabi dito? Colossians chapter 2, verse 20, ang sabi dito, "Wherefore, if you be dead with Christ from the rudiments of the world," tingnan niyo po, "why? As though living in the world, are ye subject to ordinances?" Kayo nga, kung kayo'y nangamatay na kalakip ni Kristo mula sa mga pasimulang aral ng sanlibutan, bakit nawaring kayo'y nangabubuhay pa sa sanlibutan? Tingnan niyo po, no, may tanong po si Pablo. No? Kung tayo daw namatay na kay Kristo, ibig sabihin, binago na po ni Lord, naglilingkod na tayo sa Lord, tinubos na tayo ng ating Panginoon, bakit pa daw tayo nabubuhay dito sa sanlibutan? Ibig sabihin po, hindi itong sanlibutan na atin pong inapakan. Ito po yun, hindi. Yung mga gawa ng sanlibutan. Okay? Mga gawa na makasanlibutan. Kayo'y nangapapasakop sa mga palatuntunan. So, meron pong mga mananampalataya na nagpapasako po sa mga palatuntunan ng mga makamundong
ginagawa. Ano sabi pa po ni Lord? Touch not, taste not, handle not. No? Huwag dumampot, ni huwag lumasak, ni huwag humipo, which all are the perish with the using after the commandments and doctrines of men. Kasi yun po pala, mga doktrina yan ng mga tao, mga kapatid. Yung mga nakikita natin sa mundo. Kaya sabi ko dito, ang lahat ng mga bagay na ito ay mga sisira sa paggamit. Ibig sabihin, yung mga ginagawa nila, mawawala din po yun, mga kapatid, ayon sa mga utos at mga aral ng mga tao. Ang tanong, may utos po bang tao? Meron. Atin nabasa ngayon, mga kapatid. Ito po yung mga utos ng tao na kung saan po sila po ay nagkaroon ng pagpapasakop sa sanlibutan, nagkapasakop sa mga palatuntunan po ng mundo. Kaya po ay ito pong ating number 1 sa ating outline, Christmas is not commanded in Scripture. No, hindi po yan inutos ni Lord ang Christmas. Amen po? Okay? Hindi po yan inutos ni Lord. Bulubalik-tarin mo man ang Biblia, wala po yung inutos si Lord. At tandaan po natin, ang ating Peso Kristo, binasa natin kanina, pinanganak nga, pero hindi December 25. May nabasa ba na sa Biblia, December 25? Yes, wala po. Hindi po ba? Kaya po, wag na tayong umayon doon sa mundo, mga kapatid. Kasi dapat sundin po natin ang utos po ng ating Panginoon, hindi po yung utos ng tao. Kaya, dito po sa aklat ng 1 Corinthians, chapter 4, verse 6, sabi po ni Pablo, and these things, brethren, I have in a figure transferred to myself and to Apollos for your sakes, that ye might learn in us not to think of men above that which is written, that no one of you be puffed up for one against another, o another. Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apollos. Hinahalimbawa po ni Pablo sa kanyang sarili at kay Apollos nang sabi po, dahil sa inyo upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. So malinaw po yun, no? Huwag pala tayo dapat lumampas doon sa mga bagay na susulat na sinasabi po ng ating Panginoon. Yung mga sinasabi po ni Lord sa atin, na nakasulat na po yun lahat. Amen po? Andito na po yan sa banal na kasulatan. Kompleto na po ang banal na kasulatan. Okay? Para bagang pagkain na lang, kakainin na lang, mga kapatid. Hindi na kailangan lutuin pa. Ito na po yun, nakahain na po sa atin. Kaya malinaw po, mga minamahal, ano ba pong sabi ko dito, ay upang ang sinuman sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa isa. Kaya minsan, meron pong mga Kristiyano na hindi nagkakaunawaan kasi ang gusto, mas mataas siya sa isa. Mas alam niya, marami siya alam sa mga salita ng Diyos kaysa isa. Hindi ho, mga kapatid. Sabi ni Pablo, ay ginawa niya example ang kanilang sarili ni Apollos, nang sabi po, mga kapatid, ay hindi dapat tayo matuto na mahigitan pa ang mga bagay na nasusulat. Ibig sabihin po, dapat ang ating pong batayan, ang ating pinahawakan, yun lamang po dapat yung nakasulat sa banal na kasulatan. Ito po yun, yung mga aral po ng ating Panginoon. So nakita ho natin yung doktrina at utos po ng tao, at of course, basahin din po natin yung doktrina at utos po ng ating Panginoon. Kanina, binasa na natin yung utos po ni Lord, no? Sa aklat po ng Matthew chapter 28, verse 19 up to verse 20. Ngayon, doktrina naman ng Diyos ang ating titingnan, mga kapatid. Sa aklat po ng Titus, mga minamahal, basahin po natin. Titus chapter 2. Okay?
verse 10. Sabi po dito, sa wikang Tagalog, huwag mangagdaya. No? Huwag daw tayong maging madaya, ibig sabihin mga kapatid, kundi mangagpakita ng buong buting pagtatapat upang pamutihan sa lahat ng mga bagay ang aral ng Diyos. Sa English po ay the doctrine of God, ang aral ng Diyos na ating tagapagligtas. So ano po bang aral ng Diyos? Ito pong aral ng Diyos o doktrina ng Diyos. Verse 11, for the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. Tingnan niyo po, ito po ang aral po ng Diyos. Ito po yung doktrina ng ating Panginoon. Nang sabi po dito ni Pablo, sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. Kaya tayo po, mga kapatid, ay naligtas dahil po sa biyaya ng Diyos. Amen po? Isa po yan sa doktrina ng ating Panginoon. Yung doctrine of grace, mga kapatid. No? Malinaw po yan. Nagpakita siya ng kanyang biyaya. Hindi lamang siya nagpakita ng kanyang biyaya, kundi siya din po ay nagdala ng kaligtasan sa lahat ng mga tao. Ano pa po yung tinuro? Verse 12, teaching us that denying ungodliness and worldly lust. Ano pong tinuturo? Na nagtuturo sa atin. At sino nagtuturo? Ang doktrina ng Panginoon upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanlibutan. Utos po ba yan ni Lord? Doktrina po ba ni Lord John, mga kapatid? Sumalinaw po, mga minamahal, na nagtuturo po siya. Tanggihan natin. Huwag nating gawin, ibig sabihin, yung mga kalikuan at mga kahalayan ng mundo. Di po ba? Kaya po nakakalungkot, mga kapatid. Hindi naman masama yung gathering, basta sa tama. Amen po? Hindi naman masamang kumain ka. Kakain kayo lahat. Ang problema ay ito, kasiyahan na walang talos sa kanilang buhay. Tama po? Ano pong ginagawa? Nagkakasiyahan, nag-iinuman, hanggang sa nag-away-away na, nagbabatuhan na, nagpapatayan na. Totoo po ba yan? Totoo po. Yun kasi ang gawa ng mundo. Hindi dapat po, mga kapatid. Okay? So malinaw po yan. Ano pa po sabi dito? Sabi pa po ni Lord, tingnan po natin dito sa verse 12, tinuturo po ito ni Lord sa atin na i-deny natin, no? Tanggihan natin yung kalikuan at mga kahalayan ng sanlibutan, ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanlibutan ito. Yun ang tunay na katuruan. Amen po? Yung totoong practice sa buhay, yung totoong Christian living, ito po yun. Tinuturo na po sa atin ng ating Panginoon. Kaya po, Christmas is not commanded in Scripture. Hindi po yan inutos ng ating Panginoon. Next, number 2. Its origins come from pagan practices. Totoo po ba yan, mga kapatid? Na ang pinanggagalingan nito mula sa mga pagano? Ano po yung pagano? Ibig sabihin, pagan means a person who follows a religion or belief system that is not centered on the worship of the one true God of the Bible. Tingnan niyo po. No, sila po yung relihiyon lang. Mga kapatid, yan po mga pagano. Yung mga tao yan na nasa relihiyon lang, na kung saan po ay naniniwala sila sa sistema ng mundo. Makita ho natin yun, mga kapatid. At hindi talaga yun sentro. No? Ang kanilang pagsamba sa totoo at tunay na Diyos sa banal na kasulatan. Pero ang bibig nun lagi, puro Diyos. Tama? Okay? Yun po lagi ang bibig. A pagan is someone who practice idol worship.
No? Gusto nila, may mga idolized po sila, mga kapatid. No? Nature worship. No? Or polytheism. Ibig sabihin, believe in many gods. Meron pong ganun, mga kapatid? May mga grupo ba ganun? Na naniniwala na maraming Diyos? Di ba? Ano pa po, mga kapatid? Nakita pa po natin dito na especially in ancient times, nung unang panahon, nangyari po yan hanggang ngayon. Common characteristics of paganism. Worship of many gods or goddesses. Nature-based worship. Sun, moon, trees, seasons. Use of rituals, yun po mga pagano. Festivals and traditions not taught in the Bible. Hindi po yan tinuturo. Yung mga ritual na yan, mga kapatid. Yung mga festival na yan. Yung mga tradition na yan. Hindi ho tinuturo yan ng ating Panginoon. Practices rooted in human traditions rather than God's Word. Yun pong pinapractice nila. No? Na kung saan po ay tradisyon ng mga tao kaysa sa salita po ng ating Diyos. December 25 and many tradition came from pagan cultures. No? Bakit tinuturo natin ito? Para po malaman ng mga kapatid na ang Christmas po ay hindi po yan gawain ng isang Kristiyano. Amen po? Hindi po yan inutos ng ating Panginoon. Meron po ba tayo nakita sa Biblia na pinanganak pa Hesus Kristo December 25? Wala po. Kahit po, bulubalik-ta rin pa po yan, mga kapatid. Okay? Kaya, pagka wala hong sinasabi ang Biblia, pagka wala hong sinusulat ang ating Panginoon sa banal na kasulatan, mahirap po yan paniwalaan kasi sabi po ni Lord, bawal magdagdag, bawal magbawas, mga kapatid. Kung ano lang nakasulat, yun lamang po dapat. Okay? Now, Scripture does not mention December 25 as the birthday of Jesus Christ. Alam po natin, pinanak ating Hesus Kristo, pero hindi yung December 25. Wala hong sinasabi sa banal na kasulatan. Yamang ang Hesus Kristo ay pinanganak, ano ba dapat natin gawin? Di po ba dapat magpasalamat tayo sa Lord? Tama po? Okay? At ang pagpapasalamat po mga kapatid, hindi lamang taon-taon lang. Dapat araw-araw tayo pasalamat sa Lord. Amen po? Nagpapasalamat ba tayo sa Lord araw-araw? Tingnan po mga kapatid. Nananalangin po ba tayo araw-araw? Nanalangin tayo. Pero anong ginawa ng Diyos sa atin? Tinutugon niya segundo-segundo sa buhay po natin. Totoo ba yan? May tinugon ba tayo ni Lord sa ating panalangin? Amen. Di ba nanalangin tayo, Lord, nawa, dugtungan mo po ang aking buhay. Segundo-segundo, binibigyan ka ni Lord ng buhay. Amen po? Amen. Hindi lang araw-araw. Segundo-segundo, bawat pintig ng puso mo, bigay po yan ni Lord. Amen. Hindi mo pa hinihingi, binibigay na ni Lord. Amen po? Kasi araw-araw lang tayo nanalangin. Oras-oras, palagay mo. Pero ang bigay ni Lord sa atin, segundo-segundo, pintig ng buhay po natin, ng puso natin, binigay na po yan ng ating Panginoon. Tingnan niyo po kung gaano kabuti ang Diyos. Okay? Kaya ho, walang dahilan na hindi ho natin paglingkuran ang Diyos. Amen po? Walang dahilan para po tayo mag-escape sa gawain ng Panginoon. Walang dahilan para tumalikod tayo sa Panginoon. Sapagkat ang lahat na yan sa buhay po natin, ang may-ari po, walang iba, kundi ang ating Diyos na buhay. Minsan may mga katwiran pa po, no? Sabi ng iba, hindi, kasi pinanganak siya, taglamig. Di ba? Taglamig eh. Okay. So, ano po sabi ng Biblia? Sige po, consider natin taglamig. Okay, Luke chapter 2, verse 8. Ano sabi dito? At may mga pastor, nung pinanganak kay Hesus Kristo, at may mga pastor ng tupa sa lupaing ding yaon na nangasaparang na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang
kawan. Ang tanong, mga kapatid, ang kawan po ba, pagkagabi na at malamig, nilalabas po ba yon? Hindi. Hindi totoo yan na taglamig. Di ba? Hindi totoong taglamig yon. Kasi nasa labas gabi na nga nasa labas pa mga kawan Nandoon din mga pastol. Kung taglamig yan, dapat ililigpit na ng pastol. Tama? O ang kawan pa naman, takot sa lamig po yan. Hindi totoo po yan, mga kapatid. Okay? Mga hukos-pukos lang po yan. Mga estimate lang ng tao yan. Pero sa banal na kasulatan, wala ho sinasabi po ang ating Panginoon. Okay? Kaya dapat paniwalaan po natin ang sinasabi po ng ating Diyos. Jeremiah chapter 10, verse 2. Anong sabi? Thus saith the Lord, learn not the way of the heathen, and be not dismayed at the signs of heaven, for the heathen are dismayed at them. Ganito ang sabi ng Panginoon, huwag kayong matuto ng lakad ng mga bansa. No? At huwag kayong mga lupaypay sa mga tanda ng langit, sapagkat ang mga bansa ay nangalupaypay sa mga yaon. Pag sinabi yung bansa, mga kapatid, ito yung mga makamundong ginagawa ng mundo ngayon. Kaya sabi po ni Lord, huwag kayong matuto ng lakad ng mga bansa. Ibig sabihin, huwag dapat tayo matuto sa mga itinuturo ng mundo sa buhay po natin. At ang sabi po dito, at huwag kayong mga lupaypay sa mga tanda ng langit. Ibig sabihin, huwag kayong mga lupaypay sa mga makalangit na mga bagay sa paglilingkod po sa ating Panginoon. Mga kapatid, kasi mahalaga po yung mga makalangit na bagay sa buhay po natin. Kaya po, pinapaalis po tayo ni Lord doon. No? Utos po yan ni Lord, mga kapatid. Basahin po natin. 2 Corinthians, mga minamahal. 2 Corinthians chapter 6 verse 14, mga kapatid. Sabi po dito, sabi po ni Lord dito sa pangitan po ni Pablo, sa wikang Tagalog, huwag kayong makipamatok ng kabilang sa mga di nagsisampalataya. Tingnan niyo po, sapagkat anong pagkikisama meron? Ang katwiran at kalikuan. O anong pagkikisama meron? Ang kaliwanagan sa kadiliman. Kaya, pag nakita mo ang isang kapatid na hindi sumasang-ayon sa mundo, sa mga hindi mananampalataya, tama po yung ginagawa niya. Kasi sabi ni Lord, huwag kayong makipamato. Verse 15, anong sabi? Anong bahagi meron ang sumasampalataya sa di sumasampalataya? Magkakontra po yan, mga kapatid. Hindi po pwede magsama yan, mga minamahal. Okay? Verse 16, at anong pakikipag-isa? Meron ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan, sapagkat tayo templo ng Diyos na buhay. Templo ba tayo ng Diyos? Templo tayo ng Diyos, mga kapatid. Mananahan ako sa kanila, at lalakad ako sa kanila, at ako'y magiging kanilang Diyos, at sila'y magiging aking bayan. Tingnan niyo po. Malinaw po yan. No? Bayan o tao, people po nakalagay. Verse 17, kaya nga, magsialis kayo sa kanila. Kanino tayo alis? Sa mga taong hindi mananampalataya. Bakit? Kasi pagka ang tao kasama natin lagi, yung hindi mananampalataya, may tendency na tayo po ay mahawa. Tama po? No? Dalas ko po sinasabi yan. No? Araw-araw ka, kasama mo lagi yung manginginom, hindi ka uminom. Bukas makalawa, tatagay ka. Sige nga, patikim nga. Di ba? Umpisa lang yun, ganon. No? Tandaan po natin, saan nanggagaling ang marami? Sa kaunti. Dahan-dahan po yan hanggang sa lumaki na. Hanggang sa sanay ka na, hanggang sa doon ka na. Mga kapatid. Kaya po, hanggat maaga, tingnan natin, sundin natin yung sinasabi po ng ating Panginoon. Ano pa pong sabi dito? Sabi po ni Lord, magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon. At huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi, at kayo'y aking
tatanggapin. Ibig sabihin, humipo, huwag nating gawin yung mga bagay na masama, na marumi in the sight of God. Sa tao, okay yan. No? Kasi iba po yung kaisipan ng tao kaysa kaisipan ng Diyos. Di po ba? Malinaw po yan mga kapatid. Ano pa po mga minamahal? Deuteronomy chapter 12. Basahin po natin. Okay? Deuteronomy chapter 12, verse 29. Sabi po sa wikang Tagalog, pagka naihiwalay ng Panginoon mong Diyos sa harap mo ang mga bansa na iyong pinapasok upang ariin at iyong halinhan sila at nakatahan ka sa kanilang lupain. Verse 30. At ay mag-ingat ka na huwag masilong sumunod sa kanila. Tingnan niyo po. Ito po'y sinasabi po ng Panginoon kay Moises at sa mga Israelita during the time. No? Ang mga Israelita during the time, mga kapatid, punong-puno sila ng payo ng Diyos. Okay? Ilang days lang dapat nilang lakarin, makarating sila sa promised land. Ilang days lang po dapat. 3 days. Pero ilang days po sila nakarating. Hindi nga days eh. 40 years. Tingnan niyo po. Dahil po sa katigasan ng kanilang puso sa harapan ng Panginoon. Pero sila kargado ng payo ng Panginoon. Hindi sila ginutom ng Diyos. Hindi sila pinabayaan po ng Diyos. Tingnan niyo po. At ang nakarating sa promised land, iilan lang. Hindi po lahat na Israelita nakarating sa promised land. Kaya po, sabi po dito ng Panginoon, ay mag-ingat ka na huwag masilong sumunod sa kanila. Pagkatapos na sila'y malipol sa harap mo, at huwag kang mag-usisa ng tungkol sa kanilang mga Diyos o Diyos-Diyosan, na magsabi paanong naglilingkod ang mga bansang ito sa kanilang mga Diyos, na gayon din ang gagawin ko. Huwag daw natin gawin yon. Huwag natin silang tularan. Ibig sabihin, verse 31, ano sabi? Huwag mong gagawin gayon, sabi po ni Lord, sa Panginoon mong Diyos, sapagkat bawat karumaldumal sa Panginoon na kanyang kinapupuutan ay kanilang ginagawa sa kanilang mga Diyos o Diyos-Diyosan, sapagkat pati ng kanilang mga anak na lalaki at babae ay kanilang sinusunog sa apoy sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Tingnan niyo po, iba kasi ang kanilang paniniwala. Hindi ang paniniwala na hindi talaga diretso sa Panginoon. Sa kanila lang isip. Sa kanila lang natutunan sa ibang mga tao. Tingnan niyo po, ang kanila palang pagsamba, meron pala silang sinusunog yung kanilang mga anak na mga lalaki at babae. Tingnan niyo po, upang kanilang ihandog sa kanilang Diyos-Diyosan. Tingnan niyo, mali po yun. Kaya sabi ni Lord, huwag kayong sumang-ayon sa kanila o papanig sa kanila. Ganon din po sitwasyon natin. Kalagayan po natin ngayon. Kaya po, malinaw, its origins come from pagan practices. Bakit natin paniwalaan eh? Pagano na aral po yan. No? Ano po yan? Tinatawag po na human invention. Mga kapatid. Human invention lang po yan, mga kapatid. Okay, next. The Bible warns against man-made religious traditions for their Christmas. Tingnan niyo po, mga kapatid. Nung makikita natin, Christmas is seen as a human tradition, human invention, man-made religion, not a biblical ordinance. Hindi po yan ordinansa ng Biblia. Yun po yan mga man-made po yan mga kapatid. Okay? Kaya po mag-ingat tayo sa mga tradisyon. Anong sabi po ni Lord? Basahin po natin, mga kapatid. Colossus, chapter 2, verse 8. Sabi po sa Tagalog, para malinaw, kayo'y magsipag-ingat. Sinong kausap po ni Pablo? Ang church. Mga mananampalataya.
Baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kanyang filosofiya at walang kabuluhang pagdaraya o panininglang ayon sa salitsaling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimungang aral ng salibutan at di ayon kay Kristo. Malinaw po mga kapatid, yung salit-saling sabi, ito yung tradisyon. Mga tradisyon po ng tao. Kaya sabi ni Lord, mag-ingat kayo, mga kapatid. Sabi po ng ating Panginoon. Paano yung pastor? Pagka kasi Christmas, may nagbibigay sa akin. Hindi ko maiwasan. Di ba? Minsan, ganun po ang tanong natin. No? Pag may nagbigay ba sa atin, tanggapin natin? Tanggapin mo natin? Yes, biyaya ng Diyos yan eh. Tama ba? Sabi pa na iba, wala ka namang Christmas, ba't mo tinanggap? Tandaan po natin, bilang Kristiyano, kaya mo siya tinanggap dahil binigay niya, hindi dahil sa Christmas. Amen? Biyaya po yun ng Diyos, ginagamit ni Lord kahit sino. Ang mahalaga, ang motibo. Tama? Ang mahalaga, yung konsensya. Kung ang konsensya mo naman para sa Christmas iba po yun. Tama? Bakit mo tinanggap? Kasi blessing po yan ni Lord. Tama po? Kasi binigay niya. Anong sabi ng Biblia? It is more blessed to give than to receive. Bakit mapalad nagbigay? Kasi may pambigay siya. Tama? May binahagi siyang biyaya ng Panginoon. Kaya binigay po sa iyo. Mahalaga, motibo, puso, konsensya. Mga kapatid. Kaya mo tinanggap dahil blessing po yan ng Panginoon. Amen po? Bahala siya kung Christmas ang kanyang puso. Basta ikaw, kaya mo tinanggap yun dahil binigay niya yung blessing ni Lord. Tingnan natin kung sinong kalulugdan ng Diyos. Ang puso ng isang tao. Yun ba ang basihan sa Christmas? Kaya siya nagbigay o tinanggap mo dahil binigay niya? Tama? Blessing po yan ng ating Panginoon. Okay? So malinaw po yan mga kapatid. Kaya, dapat po natin makita yung mga bagay-bagay na yan, mga minamahal, na dapat tayo sumunod sa sinasabi po ng ating Panginoon. The Bible warns against man-made religious traditions for their Christmas. Mark chapter 7, basahin po natin, mga kapatid, sa Mark. Napakarami po, no? Mga tradisyon, mga utos, mga doktrina po ng tao po yan, mga kapatid. Mark chapter 7, verse 7. Okay? Sabi po dito sa wikang Tagalog, datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Tingnan niyo po. Howbeit in vain do they worship me, teaching for doctrines the commandments of men. Walang silbi pala ang pagsamba nila. Bakit? Kasi po ang tinuturo, ang kanilang doktrina ay kautusan ng mga tao. Sabi-sabi. Di po ba? Kaya wag tayong basta-bastang maniwala sa sabi-sabi. I-check natin yung ano sinasabi ni Lord. Amen po? Lalong-lalo na po sa ating doctrine and practices. Alam niyo po ba ang paglilingkod sa Lord? Hindi po ito basta-bastang paglilingkod. Ang pinag-usapan po dito, kaluluwa mo kapatid. Amen? Ang pinag-usapan po dito, hindi yung kung ano ka sa buhay mo. Ang pinag-usapan po dito, yung kaluluwa mo, yung kaluluwa ko sa harapan ng ating Panginoon. Amen po? Yun po ang pinag-usapan dito. Mga kapatid. Kaya tayo naglilingkod sa Lord. Mga minamahal. Kaya dapat natin sundin ang sinasabi po ng Panginoon. Sapagkat meron po talagang nagtuturo at nangangaral ng mga utos sa mga tao. Kaya sabi ni Lord, walang kabuluhan
ang pagsamba nila sa akin. Verse 8, anong sabi? Nilisan ninyo ang utos ng Diyos. Tingnan niyo po. Tinalikuran ninyo, nilisan ninyo ang utos ng Diyos. At inyong pinanghawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. Christmas po ba salit-saling sabi ng tao? Yes. Tradition po ba yan? Yes. Mga kapatid. Okay? So malinaw po yun, mga kapatid. Ito po ang tunay na aral ng Panginoon. Kaya sa paglilingkod, di bali na magalit ang buong mundo sa atin, huwag lang magalit ang Diyos. Amen? Totoo po ba yan? Yes. Di bali na magalit sila sa atin, kamag-anak natin, mga mahal sa buhay, okay lang yan. Basta tayo sumunod sa Diyos. Amen po? Basta alam natin na tayo po ay hindi nagagalit ang Diyos sa atin, manapay ginagawa natin yung kalooban po ng ating Panginoon. Okay? Next, ano pa po sabi? Matthew, mga kapatid, chapter 15, verse 9. Sabi po dito, datapwat, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. At pinalapit niya sa kanya ang karamihan, sa kanya sinabi, pakinggan ninyo at unawain, mga kapatid. Kaya ang salita po ng Diyos dapat pinapakinggan at inuunawa sa atin pong paglilingkod sa ating Panginoon. So winawarningan po tayo ni Lord. The Bible warns against man-made religious tradition for their Christmas, mga kapatid. Okay? Next. Number 4. Jesus was born but not December 25. Pinanganak pong Jesucristo, ngunit hindi December 25. Sa anong dahilan, mga kapatid? Okay? Pinanganak po ating Jesucristo, mga minamahal, bago siya pinanganak, ay hinula na po ng propeta, mga minamahal. Basahin po natin, aklat po ng Isaiah, chapter 7, verse 14. Sabi po dito, kaya't ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda. Narito, isang dalaga ay maglilihi. O, tingnan niyo po. Take note, dalaga maglilihi. Paano yun, pastor? Wala naman pala asawa yan, ba't maglilihi? Ilalang nga ng Espiritu ng Diyos. Amen po? Anong sabi yun dito? Ituloy ho natin. At manganganak ng isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalang na Emmanuel. Ano ibig sabihin ng Emmanuel? God is with us. O God with us. Natupad po ba sa bagong tipan? Natupad. Matthew chapter 1, verse 23. Mga kapatid, anong sabi? Narito ang dalagay magdadalang tao. Okay? At manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung liniwanagin ay suma sa atin ang Diyos. Tingnan niyo po. Malinaw po yan. Matthew chapter 1 verse 21. Anong sabi po ng anghel? Mga kapatid, at siya'y manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. So yun ang dahilan kung bakit pinanganak ang ating Jesucristo hanggang sa kanyang kamatayan, dahil malinaw po na ang layunin po ni Lord, iligtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Kasama po tayo doon na niligtas po ni Lord. Amen?
So malinaw po yun, mga minamahal. Okay? Ano pa pong sabi dito? Basahin po natin ang aklat po ng Isaiah chapter 9 verse 6. Okay? Isaiah chapter 9 verse 6. Hindi pa po nangyari yan, ngunit sinabi na po ito ni Propeta Isaiah na mangyayari po ito. Okay? Isaiah chapter 9 verse 6. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata. Sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki. At ang pamamahala ay matang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangamangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Yun po ang itatawag sa kanya. That is the title of our Lord Jesus Christ. So malinaw po mga kapatid, wala ho tayo nababasa na December 25, pinanganak po ating Jesucristo. Subalit walang duda ang ating Jesucristo, sabi ng Biblia, pinanganak po siya, anong purpose? Ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. So, next, number 5. Christmas is heavily commercialized or business. Marami ba kaya gusto nito dahil marami ginagawang business. Di ba? Oh, mga ngaruling ka para kumita. Oh. Di ba? Business po 'yan. Ano pa? Mga kapatid, ang Pasko ay masyado nang pinagtutuunan ng negosyo at bentahan. Totoo po yun. Many Christians believe Christmas is dominated by materialism rather than worship God. Totoo po ba? Kaya tingnan nyo po, pag may party, pag may Christmas party, anong ginagawa ng mga tao? Ang aga-aga pa lang, naghahanda na. Di ba? O, bili dito, bili doon. Ihanda na lahat yan. Pero pagdating sa gawain ng Diyos, anong ginagawa? Bahala niya. Di ba? Unahin ko to. Parte ito eh. Sayang naman ang bonus. You see? Kasi po, ginagawang negosyo, mga kapatid. That is business. No? Making Christmas tree. Eh, magkano ngayon pag nagpagawa ka ng Christmas tree? Oh, hindi kakasya dyan yung 2,000. Tama? Lalo na pagka magarbong Christmas tree mo. Naku. Aabutin pa ng mga 20,000, 10,000. Tapos may mga kislap-kislap pa yan. No? May mga ilaw-ilaw pa. Oh. Anong karamihan sinasabi pag meron ganon? Pag binabati ng kapitbahay, ang ganda naman ng Christmas tree mo, kapatid. Siyempre, gumaganong-ganong ka. Pride. Tama? Ikaw na po rin ang Diyos. Tama po. Ano pa ang ginagawa ng marami po ngayon? Okay? Tinatawag na exchange gift. Ang exchange gift po, wala ka naman talaga natanggap dyan kasi palitan lang kayo eh. Para lang bagang nag-aanuhan lang kayo. Di ba? Oh. Wala ka naman natanggap eh kasi palit lang kayo. Ang iba naman magulang, no? O sige, sa halaga ng ganito. O, 1,000. E di isa, siyempre, higit pa 1,000 para mapuri siya. Magbigay yan ng maganda. Ang isa naman, ang laman, palaka. Di ba? Oo. Naggugulangan nga eh. Di ba? So wala ka naman natanggap dyan. No? Ano pa? Caroling. Eh, di ba? Nangangaroling. Oo. Tapos gaganon. Ano pa ang ginagawa? Gumagawa ng Santa Claus.
O, mahal po yan, mga kapatid. Bili mo ng pagkain. Tama? O. Ano pa ang ginagawa nila? Ito, marami nag-idolize dito. Mga Christmas songs. Di ba? O. Kaya yumayaman si Jose Marichan. That is business. Right? O. Ang dami-daming bumili. Papatugtog. Tapos habang nagkakape, nalulungkot. Di ba? Papasko pala ngayon. Oh. Tapos, siniselebre ang Pasko. Pag may pera ka, pag walang pera, minghoy. Minghay. Di ba? Nakabase kasi sa material na bagay. Mga kapatid. Hindi po yan totoong paglilingkod sa Lord. Mga kapatid. Sinasabi lang nila yan. Na yan sa Diyos. Kasi, kinokonek nila yung kapanganakan ng Panginoong Hesus Kristo. Pero ang totoo niyan, ang ginagawa, puro negosyo po yan. No? Sabi pa ng pasimuno ng Pasko, o mag-donate kayo para pagpalain kayo ng Diyos. O di, ang mga mayayaman naman, mag-donate. O, mag-donate. Para daw sila maligtas. No? Mahirap po, nadadaya po maraming tao ngayon. Dahil po, sa mga tradisyon, dahil po sa reliyon, dahil po sa tinatawag nilang Christmas. Business po yan, mga kapatid. No? Hindi lamang Christmas songs, kundi mga worldly systems. No? Dito po sa mundo na atin pong ginagalawan. So, basahin po natin ang Romans chapter 1, mga kapatid, verse 21. Sabi po dito ni Lord, sa pagitan po ni Pablo, sa wikang Tagalog, sabi po dito, Romans chapter 1 verse 21, sabi dito, sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi nilalahati nilang tulad sa Diyos, ni pinasasalamatan, kundi bagkos, ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid, at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. Tingnan niyo po, mga kapatid. So, malinaw po yun. Na kahit kilala nilang Diyos, binabanggit nilang Diyos, alam nila ng Diyos ang gumawa, lumikha ng lahat. Pero tingnan niyo po, nakakalungkot. Ang Diyos mismo ay hindi nila nilulalhati, ni pinasasalamatan, kundi bagkos ni walang kabuluhan sa kanilang pagmamatuwid. Di ba? Marami ngayong tao, self-righteousness, tama? Self-righteousness, karamihan ngayon. Okay? Ano ba pong sabi ho dito? Sabi pa po dito, ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. Kaya minsan hindi naunawaan po ng mga tao ang tunay, totoong salita ng Diyos, tunay at totoong aral ng Panginoon. Pinagdidilim nila ng Diyos kasi mali ang ginagawa. Amen? Mali ang motibo, ang puso, konsensya, mali sa harapan ng ating Panginoon. Ituloy po natin, mga kapatid. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. O, tingnan niyo po. Di ba? Diyos din po yung sinasabi nila. December 25 pa nga pinanganak ang Hesus Kristo. Kinunik po doon sa kanilang Christmas. Ano pa po ang sabi dito, mga kapatid? Tuloy natin. Nasa kadiliman ng kanilang pag-iisip. Sabi pa po dito, ay sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan, at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman. Sino daw ang pinupuri magpakailanman? Ang nilalang po ba o ang lumalang? Ang lumalang, ang Diyos. Si Lord bang lumalang sa atin?
mas importante pa sa kanila ang mga nilalang. Yung mga bagay dito sa mundo, ibig sabihin, importante pa sa kanila yung turo ng tao kaysa turo ng Diyos. Samantala, ito ang lumalang sa atin. Dapat siyang ating bigyan ng kapurihan, karangalan po sa ating buhay. Ephesians chapter 4 verse 18, ano sabi po mga kapatid? Nasa kadiliman ng kanilang pag-iisip ay nangahiwalay sila o nangahiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kahangalan na sa kanila, dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso. Tingnan niyo po, mga minamahal, dahil sa katigasan ng kanilang mga puso, pinagdilim ang kanilang mga kaisipan ng Panginoon at sila po'y nangahiwalay sa buhay na Diyos. Okay? Kaya po, hindi lahat ang tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. Okay? Matthew chapter 7 verse 21 po yan mga kapatid. Hindi lahat tumatawag sa Panginoon ay makakapasok sa kaharian po ng Panginoon. Pero dapat ito ang maging motibo natin. Sabi po ni Pablo, 2 Corinthians chapter 2 verse 17. Anong dapat nating gawin? Ito po, ang motibo ni Pablo, ang siyang gusto po ng ating Panginoon. 2 Corinthians chapter 2 verse 17, ano sabi? Sapagkat hindi kami gaya ng karamihan, sabi ni Pablo, na kinakalakal ang salita ng Diyos. Tingnan niyo po, mga kapatid. Marami ba nangangalakal ngayon? Yes! Iugnay na nila sa Diyos yun eh. Suwak na yon ang kalakal. Di ba? So malinaw po mga kapatid na ito po ang dapat po nating gawin. Sapagkat hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos, kundi sa pagtatapat at gaya ng mula sa Diyos, sa harapan ng Diyos, ay nagsasalita kami para kay Kristo. Gusto ni Lord yung katapatan ng isang mananampalataya na katulad po ni Pablo na dapat nating tularan yung kanyang paglilingkod sa Diyos, mga kapatid. Okay? Ano pa po, mga kapatid? Sa atin pong binasa kanina, ay dapat wag po tayong sumang-ayon sa mundong ito. No? Basahin po natin, mga kapatid. Romans. Okay? Romans chapter 12, verse 2. Romans chapter 12, verse 2, sabi po dito, at huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Utos po ba yan ni Lord? Utos po ni Lord yan, mga kapatid. Upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaayaya at lubos na kalooban ng Diyos. Tingnan niyo po, gusto mong malaman ang kalooban ng Diyos? Sabi po ni Lord, malinaw po, huwag tayong magsiayon sa takbo ng sanlibutan ito, kundi mag-iba na tayo ng pagbabago ng ating kaisipan. Utos po yan ni Lord. Hindi po yan utos ng tao. Yan po ang kalooban ng Panginoon na dapat po nating panghawakan sa ating paglilingkod nito. At ang anak po ng Diyos, hindi po pwede na dalawa ang kanyang paglingkuran. Okay? Hindi po pwede. Paglingkuran mo ang Diyos, tapos yung mga bagay sa mundo, hindi po pwede. Mga kapatid. Matthew chapter 6, basahin po natin. Okay? Matthew chapter 6, verse 24. Ano po sabi dito?
No man can serve two masters. For either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Hindi po mammon na tinapay. Okay? Pag sabing mammon ay kayamanan sa mundo. Hindi pwede magsabay, mga kapatid. Okay? Kaya sa araw na ito, dapat mag-decide tayo. Ano ba? Sino bang ating paglingkuran? Sino ba dapat natin sundin? Ang Diyos ba o ang mga bagay sa mundo? Ikaw at saka ang Diyos lamang ang nakakaalam. Okay? Sa iyong o sa ating kalagayan sa paglilingkod po sa Lord. At pinakita po ni Lord na hindi po pwedeng maglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Okay? So ano pa po? Mga kapatid, tinuturuan din po tayo ni Lord na huwag tayong sumang-ayon sa sanlibutan ito. Huwag tayong maging kagaya po nila, mga kapatid. Okay? Kaya itong dahilan kung bakit tayo po ay hindi nagsiselebrate ng Christmas o Pasko. No? Pastor, malungkot naman yan sa inyo dyan. Kasi hindi pala kayo nagsiselebrate ng Pasko eh. Di ba? O, mas maganda dito, masaya kami. Di ba? Napanood nyo pa po sa YouTube, no? Merong nireguluhan ng pastor. Malaking banga. Jug, malaki. So, nung hinugot nila, libo-libo hanggang sa taas. No? Kaya ho, hindi mawala sa kanilang mga ganun. Kasi pera po yan eh. Sa atin po wala yan. Mas higit na malaki yung sa atin. Yung Diyos. Amen po? Amen. Hindi pera. Okay? Ang may-ari ng pera, ang Diyos. Bakit ka maglilingkod sa pera? Sa Diyos ka maglingkod, tama? Kasi siya ang pinanggagalingan ng lahat. Kasi simple lang eh. Simple po, mga kapatid. Ba't ka maglingkod sa mundo? Samantala ang Diyos ang may-ari ng lahat. Di ba? Kaya nga may kasabihan, do not work for blessing. Work for God, and God will bless you. Tama po? Hindi tayo naglilingkod para tayo pagpalain ni Lord. Maglingkod tayo sa Lord, para sa Lord. Tama? At ang Diyos ang siyang magpala sa atin. Kasi siya ang pinanggagalingan eh. Siya ang source ng lahat ng mga bagay. Siya ang mayamang Diyos. Mga kapatid. Di ba? Kaya, walang silbi ang yaman pag walang Diyos. Tama po? Oh, tingnan niyo po, may bilyon-bilyon niya, pero tumalo naman sa bangin. Dahil sa problema, dahil hinahabol ng pinagnanakawan, di ba? Kung gano'ng katindi po yun. Wala ka namang kapayapaan, ano naman ang pera? Wala kang Diyos. Di ba? Karamihan, ang Diyos na tiyan. Ayon sa Biblia. Oh, gusto nila, lagi busog. Bilyones ang pera. Hindi ho ganon. Ang tunay na paglilingkod, kung ano ang blessing ni Lord, maging kontento tayo. Amen po? Dahil pagka hindi ka nagkukontento, mga kapatid, hihilain ka, hihilain sa iyong paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya kailangan maging kontento po tayo, mga minamahal. 1 John, basahin po natin. Chapter 2, verse 15. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan,
ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama o ng Diyos. Ama. Sabi po yan ni Lord, mga kapatid. Verse 16, sapagkat ang lahat ng asa sa sanlibutan, ang masasamang pita ng laman, at ang masasamang pita ng mga mata, at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Kaya kung anong meron tayo, maging kontento po tayo, kapatid. Ang mahalaga, patuloy tayo sa paglilingkod sa ating Diyos. Okay? Number 6. Christians are to honor Christ daily, not only once a year. Diba marami ngayon, once a year lang? Tinataas po si Lord. Tama. Mali pa ang motibo. Dapat araw-araw sa buhay po natin, tinataas po natin ang ating Diyos. In-acknowledge natin siya. I-recognize natin ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Revelation chapter 7 verse 12. Sabi po ni John, saying, Amen, blessing and glory and wisdom and thanksgiving and honor and power and might be unto our God forever and ever. Amen. So nandun yung honor. No? Pag sabi hong forever, dapat walang ano po yan. Hindi mo namimiss na ino-honor mo si Lord sa buhay mo. Pinasasalamatan mo si Lord sa buhay mo, mga kapatid. Okay? 1 Timothy chapter 1 verse 17. Now unto the King eternal, immortal, invisible, the only wise God, be honor and glory forever and ever. Amen. Be honor and glory. Okay? Hindi dapat tayong maitaas, si Lord dapat. Amen po? Okay? Si Lord dapat ang maitaas, mga kapatid. Next, Colossians chapter 3. Basahin po natin. Colossians chapter 3 verse 17. Sabi po dito sa wikang Tagalog, at anumang inyong ginagawa, sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus, na nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamamagitan niya. So, dapat ito po ang gagawin natin, yung sinasabi po ng ating Panginoon. Kaya po, mga kapatid, malinaw po, sa number 6, number 7, Christians must avoid worldly customs. No? Ang mga Kristiyano ay dapat umiwas sa mga kaugalian ng sanlibutan. Okay? Dapat huwag natin ibigin ang sanlibutan po, mga kapatid. Dapat si Lord lamang po yung ating ibigin. Okay? Tingnan natin sa James chapter 4, verse 4, mga kapatid. Sabi po dito, kayong mga ngalunya, hindi baga ninyo nalalaman na ang pagkipagkaibigan sa sanlibutan ay pakipag-away sa Diyos. Sino man ngang mag-ibig na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. So gusto ba natin maging kaaway ng Diyos? Siyempre hindi, di po ba? Oh. Pagka gusto natin na hindi dapat tayo kaaway ng Diyos, doon tayo sa Lord. Tama? Sumunod po tayo sa ating Panginoon. Kaibiganin natin si Lord. Kaibiganin natin ang kanyang mga salita. Paghawakan natin, manindigan tayo ng mga salita ng ating Panginoon. 1 Thessalonians chapter 5. Ano pa pong sabi dito, mga kapatid?
1 Thessalonians chapter 5. Verse 22. Sabi po dito, layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. Pag sinabing anyo ng masama, malawak po ang word na masama eh. Di po ba? Ang masama, hindi lang na nagmumura ka. Ang masama, hindi lang po yan na nagnakaw ka. Ang masama, hindi lang yung kung ano-anong ginagawa mo. Malawak po yan ang masama na sinasabi ni Lord. Isa po sa masama, yung hindi mo pagsunod sa ating Panginoon. Amen po? Isa po yan. Akala mo ba okay lang yan? Hindi ho. Masama po yan in the sight of God, sabi ni Lord. No? Layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. Bakit? Sapagkat pagka lagi mong kasama ang isang tao na masama, may tendency po na magiging masama din po tayo, mga kapatid. 1 Corinthians chapter 15, verse 33. Ano sabi po ni Pablo? Huwag kayong padaya. O, maraming Kristiyano na dadaya eh. No? Huwag kayong padaya. Ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Totoo po ba yan? Kaya huwag tayo magpadaya sa kanila. Sapagkat sabi ni Pablo, ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Subukan mo, kasama mo lagi, naninigarilyo. Hindi ka naninigarilyo. Di ba? O, bukas makalawa, umuusok na ang nguso mo. Try ko nga. Hanggang sa talagang, ay, sarap pala. Di ba? Subukan mo sa isang tao na hindi lang nagsisigarilyo, kundi lahat na ng ero ay nandoon. Magiging ero ka rin, mga kapatid. Okay? So, wag natin sila isama. Kailan lumayo tayo. Kasi tukso po yan eh. Tama? Ano pa po, mga kapatid? So, verse 34, gumising kayo. Gising na ba tayo? Gising na po ba tayo? Sabi ni Lord eh, gumising kayo. No? Hindi ito natutulog ha. Dito na natutulog, hindi. Pag sinabi ni Lord, gumising kayo, ibig sabihin, makinig kayo. Mamulat na kayo. Di ba? Gumising kayo ng ayon sa katwiran. At huwag mangagkasala, sapagkat may mga ibang walang pagkakilala sa Diyos. Sinasabi ko ito upang kayo'y kilusin sa kahihiyan. Si Lord po nagsabi niyan, hindi po ako. Tingnan po, mahalaga po yan. Marami po, mga tao ngayon, walang pagkakilala sa Diyos. Alam nila na may Diyos, sa isip nila, bibig nila, pero hindi nila kilala, totaling kilala ang Diyos na siyang may-ari ng buhay ng bawat isa. So malinaw po yan mga kapatid. Una, sa ating pinag-aralan ngayon, why biblical Christians do not celebrate Christmas. Number one, Christmas is not commanded in Scripture. Hindi po yan inutos sa banal na kasulatan o sa mga kasulatan. It origins come from pagan practices. Kaya hindi tayo nagsiselebrate. The Bible warns against man-made religions or religious traditions for their Christmas. Jesus was born but not December 25. Christmas is heavily commercialized or business.
Yun talagang totoo niya. Christians are to honor Christ daily, not only once a year. Christians must avoid worldly customs. No? Dapat ang Kristiyano ay umiwas sa kaugalian ng sanlibutan. Nadadako tayo sa ating pinaka-summary na ating pag-aaral. Biblical Christians who do not celebrate Christmas usually do so because of no biblical command, pagan origins, not practiced by the early church. Hindi po ito pinapractice nung unang panahon pa. Warning against human traditions, kaya may mga warning po si Lord. Unbiblical date ng 25. Commercialism, daily worship focus, separation from worldliness. Sa ating pag-aaral, malinaw po na ipinakita ng Biblia o salita po ng Diyos na ang Christmas ay walang tuwirang utos mula sa Diyos. Tandaan po natin yan. Walang halimbawa mula kay Kristo at wala ring aral mula sa mga apostol. Sa halip, ito ay nagmula sa tradisyon ng tao na kalaunay nahalo sa mga kaugalian ng pagano. Dahil dito, ang tanong ay hindi kung ito ay popular o matagal nang ipinagdidiriwang. Hindi po yan ang tanong dapat. Ano dapat ang tanong? Kundi kung ito ba ay ayon sa gusto ng Diyos o ayon sa salita ng Diyos. Lahat pong ginagawa natin, dapat tanungin natin si Lord. Tanungin natin ating mga sarili, ito ba ay kalooban mo, Lord? Yung ginagawa kong ito. Okay? So malinaw po yun, mga kapatid, na dapat po tayo ay sumunod po sa utos po ng ating Panginoon. Nakita ho natin ang utos ng tao at saka ang utos ng Diyos, napakalaking diferensya po, mga kapatid. Hindi po pwedeng magsama po yan. Okay? Kaya doon naman po tayo sa mga utos po ng ating Panginoon. Nawa, pinagpala po tayo ng mga salita po ng ating Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo at tayo po ay